Pastor James, sa mga kapatiran po natin na nasa Tanay, magandang gabi po sa inyo. At maging dyan po kay Pastor Joshua, magandang gabi sa inyo dyan sa Brisbane, Australia. At sa gabi pong ito, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Wala po tayong ibang kalakasan kundi ang salita po ng Diyos. Amen? Wala po iba. Yan po yung ating sandata. Yan po yung ating baala. Yan po yung ating pananggalang ang salita, ang ilaw, ang guide natin, ang salita ng Diyos at wala na pong iba. Okay? Kaya yan po tayo, lagi po tayong umaasa sa salita po ng Diyos. Amen? Kaya kung bakit po mga minamahal na kapatid, meron po tayong mga gawain para lumakas tayo, tumibay tayo, tumatag tayo sa ating pong mga pananampalataya. Okay? So ngayon po, bago po natin umpisahan, tayo po muna ay mag-umpisa po sa pananalangin. Labi po natin sa pananalangin. At mga kapatid, hinihiling ko po habang ako po ay nag-preach, nagtuturo, pag-pray nyo po na bigyan ako ng talino ng Panginoon at ang kalakasan ng Panginoon sapagkat merong kahinaan at naway ang Panginoon ang siyang tumugon sa kalakasan na ipagkaloob sa inyo, sa inyong lingkod sa gabing ito. Let us pray. Mapagpala namin Diyos, muli kami ay lumalapit sa inyo. Kaawain niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito. At sa mensaheng ihahatid sa gabing ito, maging pagpapala ito, maging hamon ito sa buhay po ng bawat isa. Give me the utterance, Panginoon. Give me the boldness in preaching your word. At naway, Panginoon, give us wisdom to understand your word sa gabing ito, sa mga nunood sa online, maging ama sa mga kapatiran po narito, ipaunawan niyo po sa amin, Panginoon, dakilang Diyos ang inyong pong salita. Ang kapangyarihan ng salita mo ay kumilos sa buhay ng bawat isa. Ito po'y managana sa bawat isa. Ito po'y maging magsilbing pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Sa inyo po namin pinagkakatiwala, ang gabing ito, maging inyong lingkod, bigyan niyo po ng lakas, nagmumula sa iyo, kaalaman, katalinuhan, nagmumula sa iyo ng kahabagan, bigyan niyo po ko ng pusong mapagkumbaba sa gabing ito at pag-ibig ay managana sa akin sa pagsasalita at dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Pupurihin po ang Panginoon sa pagpapahayag po ng kanyang salita, mga minamahal na kapatid. So last time po, yung ating pong pinag-aralan ay sa Acts chapter 1, 2, 3, and 4. So nakita po natin kung paano po nag-umpisa ang church ng Panginoon. Amen? Diba po? At kung paano po na sila ay pinuspos ng banal na espiritu. At sa pagkapuspos sa kanila ng banal na espiritu, doon po naganap na kung saan kumilos ang unang church. Kumilos, nagkaisa, nagtulungan sa lahat ng bagay, maraming naligtas, di ba? Yung first na kanilang teaching, 3,000 souls ang na-saved. Amen? 3,000 souls ang nagpabaptize. At yung mga disipulo, mga mananampalataya na yun na nauna, sila ay naging parte ng church at naging sama-sama sila na nagtulungan sa gawain ng Panginoon. May nakita akong church na kung saan ay pwede natin mahiling tulad dito sa first century church, mga minamahal na kapatid. Okay? Pwede natin mahiling tulad. Okay? May church na ganito, nakatulad sa first century church, na kung saan, mga minamahal na kapatid, ang church na ito na nandito sa Philippines, napakalaki ng nagagawa nila, napakalaki ng evangelism nila. Okay? Siguro, I think sila ay nasa 1,500 plus na mga miyembro. Yun pa lang yung nakikita kong pinakamaraming church dito sa Philippines. Hindi ko alam kung sa ibang lugar ng Pilipinas ay may mas malaki pang congregation. Pero ito lang po yung nakikita ko. Pero sa pagkakakita ko po sa ginagawa nila sa gawain ng Panginoon, napakalaki ng nagagawa nila. Pagtuturo, mga areas, on winning, preaching, pagpasok nila sa mga campuses to preach the gospel, to share the gospel, napakalaki ng nagagawa nila. And I imagine, paano pa kayong 3,000? Diba? Paano pa kayo yung 3,000 na sumunod sa yapak ng mga apostol, ng mga naunang disciple? Paano pa kaya yung kanilang ginawa? Paano pa kaya yung network nila in spreading the word of God? Diba? Mga minamahal na kapatid, sadyang nakakamangha ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang pong gawain. Amen? And
I'm praying sa Panginoon na dumating din po yan sa gawain po dito sa atin sa Caloocan. Amen? Dumating dun po sa Muntinlupa, dumating po sa Rizal, dumating po dun sa Australia. Amen? Yan po yung pamamagitan ng pagkilos at pagkakaisa po at the same time ng mga mananampalataya. Amen? Kaya mga minamahal na kapatid, hindi ko pwedeng sabihin hindi ko kayo kailangan sa gawain. Amen? Kailangan ko po kayo sa gawain ng Panginoon. Kailangan ko po ng prayer nyo. Kailangan ko po ng pagsuporta nyo. Parang katulad ni Moses, di ba? Siya po ay nangangalay na sa pagtaas ng tungkod para manalo sila sa laban, yung mga Israelites. Pag bumababa po yun, natatalo sila. Basahin nyo po dun sa Exodus po. Pag bumababa po yun, natatalo sila. Pero kapag inaangat ni Moses, nananalo sila sa laban. Bumababa, matatalo sila. Hanggang tinulungan siya. Diba, ni Aaron. Sino po ba yung kasama? Tinulungan siya nila Aaron para iangat muli yung tungkod at nananalo sila sa laban. Amen? So, ibig sabihin, kailangan natin ng pagkakaisa. Amen? Because we are in the warfare. Nakikipagbaka tayo, nakikipaglaban tayo. Ang kalaban natin ay si Satanas. Amen? Siya ang pumupuksa sa tao. Siya ang nagdudulot sa tao na huwag maligtas, huwag makapakinig ng kaligtasan. Amen? Kaya kailangan ko po kayo mga minamahal na kapatid. Amen? Kaya nga kung sabi ng Panginoon doon sa Matthew, di ba? Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Bakit may discipleship? Para maging katulad ng mga naunang disipulo. Di ba? Para mag-preach din ng gospel, magturo din sa lahat ng age, sa mga kabataan, sa mga adalagahan, binataan, sa mga magulang, sa mga adult, magturo. Kaya kung bakit mayroon tayong discipleship, bakit mayroong baptism, kaya kung bakit mayroong paghayo. Amen? Amen. Sabi ko nga sa inyo, the Matthew 28:18 to 20 is not an option. It's not an option. It is a command. Amen. Ibig sabihin, wala kang ibang choice. Kailangan mong sundin. Hindi yan option. Utos yan. Kailangan niya sundin. Sinabi yan ng Bible, hindi siya option na susolvinin ba ako hindi. Hindi yan option. Command yan. Ibig sabihin, kailangan nating gawin ng sama-sama. Amen? So, gather for the faith, striving together. Kaya nga yan po yung magiging tema natin next year, is striving together. Kailangan natin ibalik ang dating init ng first century church na nawawala sa panahon natin ngayon, na mga churches sa panahon natin ngayon ay nalulugmok doon sa worldliness, nalulugmok doon sa pagiging materialism. Diyan na nag-focus ang some other churches sa panahon natin ngayon. Yan ang focus nila. Nawawala na yung main thing. Nawawala na evangelism. Nawawala na yung soul winning. Nawawala na. Natakpan na tayo ng mga samot-saring bagay. Natakpan pa tayo ng mga false prophets. Diba? Natakpan pa tayo ng mga false religion. Kaya kung bakit ang tingin na natin sa gawain ng Panginoon ay mababa na lang. Diba? So kailangan natin buhayin ito. Kaya nga pinag-aralan natin ang Book of Acts para may pagpatuloy natin yung binigay, iniwang legacy ng Panginoong Jesucristo. Amen? Yung legacy iniwan ng Panginoong Jesucristo sa atin, yung command na sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo na kailangan po nating gawin. Amen? If you remember our message last time, this world is not our home. Amen? This world is not our home. We are pilgrims. We are strangers. Our citizenship is in heaven. Hindi tayo taga rito, mga minamahal na kapatid. Someday, aalis tayo dito, lilisan tayo sa mundong ito. Pero, kailangan natin gawin kung ano yung pinapagawa sa atin habang nabubuhay tayo. Nung naligtas tayo, hindi tayo pinatay kaagad ng Panginoon. Tama? Because the purpose of salvation ay para mapunta tayo ng langit. Pero bakit buhay pa rin tayo hanggang ngayon? Dahil may purpose. Amen? May purpose kung bakit tayo iniligtas. At ang purpose natin, magamit yung buhay natin para maligtas yung ibang tao. Amen? Yung iba tapos na yung purpose nila, yung mga Christian na iba, kanila lang, meron akong kapatiran na nabalitaan na matay na siya. Isa po siya sa supporter dito po sa church. Amen? Pero patay na siya. Diba? Yung buhay ganun lang. Instant, mabilis. Diba? Amen? Hindi natin masasabi kung kailan tayo mamamatay. Mga minamahal na kapatid. Pero ang kasiguraduhan, lahat tayo mamamatay. Pero nakakatuwa sa mga mananampalataya na kung saan nagawa nila yung purpose ng buhay nila. Amen? Ito pong
kakilala ko po na ito, napaka-giver sa mission. Napaka-giver nila sa mission. Na sila po yung nag-i-initiate to give sa mga missions, lalo po sa mga katulad ko na nag-uumpisa at nahihirapan nag-struggle sa gawain ng Panginoon. Napaka-giver po nila. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. Pero ngayon siya ay masaya na kapiling na ng Panginoon. Ngayong araw lang po siya. Ngayong araw, kanina lang siguro mga 5 nag-text na, nag-chat na patay na. Inatake pa lang nung hapon, tapos ngayon ay wala na talaga, patay na. Okay? So, mga kapatid, no, habang nabubuhay tayo, yung ating natitira pang lakas dito sa mundo ay gamitin na natin para sa Panginoon. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Sabi ng Biblia, redeem the time. Redeeming the time. Let us redeem the time. Habulin natin yung oras. Diba? Kung pwede lang natin ngayon, gisingin na natin yung isipan natin, habulin na natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Merong mga missionaries, sabi nila, bakit ngayon ko lang nalaman, they are 60 plus na mga missionaries sa foreign lands. Sabi nila, bakit ngayon ko lang nalaman yung kaligtasan? Di sana, simula pagkabata ko, nagamit na ako sa Panginoon. Diba? Sabi nila, kung pwede ko lang bawiin at pupunta ako doon sa aking pagkabata, maglilingkod na ako sa Panginoon. Sabi nila, bakit ngayon ko lang nalaman ito? Diba? Pero ang encouragement na lang nila, hanggat may natitira akong lakas, papagamit ko yung natitira akong buhay para sa Panginoon. Diba? Amen? Yun po yung nakakagalak po sa atin bilang mga mananampalataya na ipagamit natin sa Panginoon ang ating pang natitirang mga lakas. Amen? Let us go back dun po sa ating pong topic, mga kapatid. Dito po sa Acts chapter 5. Chapter 5. Yan. Basahin po natin ng salitan po, mga minamahal na kapatid. Okay? So, maiksi lamang po ito. Yung outline ko po ay maiksi lamang din po. Depende po sa amen. Ayan. So, tayo po tayong lahat. Basahin po natin. Nag-pray na po tayo kanina. Pero basahin pa rin po natin. Acts chapter 5. Okay. Verse 1 hanggang 16 po. Okay, and then mamaya, isa-isahin po natin ulit, baybayin po natin. Okay? Verse 1, but a certain man named Ananias, with Sapphira, his wife, sold a possession to, and kept back part of the price, his wife also being privily, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet. Verse 3, but Peter said, Ananias, why had Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to give back part of the price of the land? For what remains, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. And great fear come on all them that heard these things. 6. And the young men arose, moved him up, and carried him out, and buried him. And it was about the space of 3 hours after, when his wife, not knowing what was done, came in. Verse 8. And Peter answered unto her, Tell me whether you sold the land for so much. And she said, Yea, for so much. Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. 10. And then the children down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young men came in, and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. 12. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. Okay, sorry po. Hanggang 11 lang po pala. Okay, sige po. Tayo po yung mga kaupo na. Nag-pray na po tayo kanina. Amen. Salamat po sa pagkakabasa ng salita po ng Diyos. Ang title po ng message sa gabi ito sa Acts chapter 5 verse 1 to 11 ay Ananias and Sapphira's Spirit in Us.
Ananias and Sapphira's spirit in us. So sa Tagalog po, ang espiritu ni Ananias at ni Sapphira na nasa atin. Okay? Nasa atin. Ano po ibig sabihin, Pastor? Na minsan po, meron po tayong espiritu ni Ananias at ni Sapphira when it comes in giving. Okay? When it comes in giving. So sa gabi pong ito, ating pong pag-aaralan ang patungkol po sa pagbibigay. At hindi din po sa pagbibigay, mga kapatid, na pera. Ito po sa pagbibigay ng lahat natin, lahat ng bagay na meron tayo para sa Panginoon. Okay? Maging yung ating pong buhay. Okay? So yung title po, Ananias and Sapphira's Spirit in us. Kumbaga, yung Espiritu minsan ni Ananias at ni Sapphira ay minsan napupunta sa atin. Okay? Minsan meron tayo. So yun po yung ibig sabihin ng title, mga minamahal na kapatid. Okay? So dito po, sa kwento, okay, isa-isahin po natin dito sa verse 1. Puntahan po natin, mga kapatid. Sabi dito sa verse 1, but a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession. Okay, so basahin ko po sa Tagalog para mas maganda po yung ating wala namang oranger na nakikinig eh. Okay. Ayan. So bakit isang lalaking nangalan ng Ananias kasama ng kanyang asawa, si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari. Okay? So, pinagbili po nila yung kanilang isa sa mga pag-aari nila. Okay? Pinagbili po nila. Bakit po nila pinagbili? Kasi po, nais po nilang ibigay sa gawain ng Panginoon. Ibigay sa mga apostol para magamit po sa gawain ng Panginoon. Verse 2, at ininingit ang bahagi ng halaga na kasabwat din naman dito ang kanyang asawa. So, hindi po nila ipinakita kung magkano talaga yung halaga ng pinagbentahan. Okay? Inilihim po nila ito at magsasabat po yung dalawang mag-asawa. Okay? Si Ananias at si Sapphira. At dinala ang isang bahagi at inilagak ito sa mga pananan ng mga apostol. So, nagbigay naman sila, mga minamahal na kapatid. Yun nga lang, ang nangyari, hindi po yung pinangako nila na ibibigay nila sa Panginoon ang kanilang binigay. Mga kapatid, hindi po tinutukoy dito yung tithes offering. Okay? Ang tinutukoy po dito na giving, mga minamahal na kapatid, ay yung pong commitment ni Ananias at ni Sapphira. Okay? Wala pong sinabi dito ng 10%, 20%, wala pong sinabi. Ang tinutukoy po dito sa Acts chapter 5, 1 to 11, ay yung pagbibigay po ni Ananias at Sapphira na commitment nila sa Panginoon. Nasabi po kasi nila, ibibigay nila lahat ng mapagbibentahan nila. Okay? Kaya nagkaroon po sila ng kasalanan sa harapan ng Panginoon at ng banal na Espiritu. Naintindihan niyo po, mga minamahal na kapatid. At doon po, hindi po ito nagustuhan ng Panginoon. And at the same time, kumilos ang banal na Espiritu. Kaya sabi po sa verse 3, subalit sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa banal na Espiritu? Diba? Pinuspos ni Satanas. Minsan, alam niyo po, may mga commitment tayo sa Panginoon, may mga ibibigay dapat tayo sa Panginoon, pero dahil kumilos ang kaaway, ganun po yun minsan Kaya minsan, alam niyo po, tandaan po natin, maging matibay po tayo minsan sa mga, dalasan natin, gawin na natin. Maging matibay po tayo sa ating mga commitment sa Panginoon. Kasi gagawa po ang kaaway ng paraan para maalis po yung commitment natin sa Panginoon. Amen? Si Satanas po yan. Kapag may nangyayari pong struggle sa atin na kung saan may commitment po tayo sa Panginoon na ibibigay natin sa Panginoon at hindi natin na ibigay, umatake po yung kaaway. Okay? Umatake po yung kaaway. So, ibig sabihin, kailangan po natin maging careful. Amen? Maging careful po tayo sa mga binibitaw po natin na mga pangako po, especially sa Panginoon. Hindi lang po pera. Hello? Amen? I remember nung Sunday, nagkaroon tayo ng commitment na kung saan naglista po tayo. Amen? Naglista po tayo ng mga ministries natin. At nakita ko po doon yung listahan. Amen? And ako po'y nagpipraise sa Panginoon na dapat po nating gampanan po kung ano po yung inilista natin doon. Amen? Amen? Ito po ay yung attitude po natin na tinitignan ng Panginoon na kung saan yung mga
pinapangako natin sa Panginoon, yung mga commitment natin sa Panginoon, dapat tinutugon natin, dapat tinutuloy natin, di ba? Amen? Isa nga pong example ko sa inyo, nung time na ako ay hindi pa pastor, na kung saan, sabi ko sa Panginoon, pangako ko sa Panginoon, bibili ako ng mic sa church. Isang wireless na mic, bibili ako. Di ba? Tapos, yung bigayin na yung sahod, kalahati lang yung binigay sa sahod. Lugi pa ako kasi yung pamasahe ko noon simula, bago silang balikan yon. Wala kaming hotel doon. Papunta, napakalaki ng gas, doon pa po yun sa may Pasay. Okay, tapos bibili ka pa ng baon. Okay, so napakagastos. Kumbaga yung 25,000, wala nang halos na tira. Amen? Pero sabi ko sa Panginoon, ibibigay ko pa rin yung mic kasi pinangako ko sa Panginoon. Amen? Diba? Meron po mga struggle pag nagpukumit po tayo sa Panginoon. Okay? Nararanasan po natin yan. Hindi po yan may aalis. Pero dapat po ang attitude natin sa pagbibigay ay ituloy pa rin po natin kung ano po yung ating naikumit sa Panginoon. Amen? Huwag po titigil, huwag po tayong papatalo. Sapagkat ang kaaway po ay gagawa po talaga ng paraan sa kahit anong paraan na mapigilan tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, lalo yung paglilingkod na masaya, aalisin niya yung kasiyahan. Gagawin niya tayo matamlay sa paglilingkod. Gagawin niya tayo na pagod sa paglilingkod. Kahit hindi naman talaga, ilalagay niya sa isipan natin, sa puso natin, mga minamahal na kapatid. Kaya huwag tayong papadaig sa pagkilos ng kaaway. Amen? Amen. At sabi pa dito, at maglingid ng bahagi na halaga sa lupain. Diba? Disappointed si Peter, bakit mo inilihim? Bakit inaya mong puspusin ka ni Satanas sa iyong puso? Verse 4, samantalang nananatili ito, hindi ba ito sa iyong sarili? At pagkatapos itong may pagbili, hindi ba ito nasa iyong sariling kapangyarihan? Diba? Sabi dito ni Pedro, kaya mo naman ibigay talaga yan eh. Bakit hindi mo ginawa, Pedro, ang pinangako mo sa Panginoon? Sabi dito, hindi ba ito nasa iyong sarili kapangyarihan? Bakit mo binalak ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Amen? Amen. Alam niyo po, pag nagkakasala tayo sa Panginoon, pag nagkukulang po tayo sa Panginoon, pag nagkukulang po tayo sa gawain ng Panginoon, hindi po kayo nagkakasala sa pastor niyo. Sa Panginoon po tayo nagkakasala. Ipinangako kay Pedro, pero nagkasala sa Panginoon. Naintindihan niyo po mga minamahal kapatid. Every time na may gagawin po tayong kasalanan, every time na sasadyain natin magkulang sa harapan ng Panginoon, hindi po tayo nagkakasala sa tao. Amen. Lagi ko pong sinasabi sa inyo yan. Huwag kayong maglingkod kay pastor. Huwag kayong maglingkod sa kahit sino mang tao. Sa Diyos kayong maglingkod. Amen. And when there are excuses sa gawain ng Panginoon, hindi po kayo nag-excuse sa akin sa Panginoon. Amen? Sa Panginoon po tayo nagkukulang, mga minamahal na kapatid. Siya po ang nakakasaliksik ng ating pong mga puso. At pagkatapos po nito mga kapatid, in verse 5, at bumagsak si Ananias. Bumagsak si Ananias. Pagkarinig sa mga salitang ito at nalugutan ng hininga, at dumating ang malaking takot sa lahat nila ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. Patay si Ananias, mga minamahal na kapatid. Patay. Instant. Amen. Instant. Hindi natin sinasabi na lahat ng hindi magbibigay ng tapat sa Panginoon. Eh, Pastor, bakit ako? Hindi ko naman binigay yung commitment ko. Buhay pa rin ako hanggang ngayon. Relax pa ako, Pastor. Nakapagsimba pa ako, Pastor. Hindi lahat ganon. Pero sa ibang bagay, gagawin ng Panginoon. Amen? Sa ibang bagay, gagawin. Babawiin ng Panginoon o kukunin ng Panginoon sa ibang bagay. Amen? Kung hindi man mangyari yung ganung bagay, diba? Nagkulang pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Patay po si Ananias, mga minamahal na kapatid. Bagsak. Pagkasabi sa kanya ni Pedro, kaagad siyang namatay. Mga minamahal na kapatid. Diba? Ano pa? Ito pinakalungkot eh. Verse 6, at nagsitayo ang mga kabinataan. Binalutan siya at binuwat siyang palabas at inilibing siya. Mga kapatid, nakakalungkot, no? May pera ka, pero wala kang panlamay. Patay. Wala nang burol. Diba? Wala nang kape-kape, wala nang biskwit-biskwit. Diretso libing na. Amen? Diba? Ayun pinakalungkot, mga minamahal na kapatid.
So we need to be faithful. So hindi po ito pantakot, mga minamahal na kapatid. Hindi po ito pantakot. Gusto ko lang po, may gusto akong ipakita sa inyo dito na hindi lang po sa pagbibigay sa Panginoon. May gusto po akong ipakita sa inyo dito. Mas higit pa po doon. Mamaya tatalakayin po natin. Okay, ano lang po natin. Isa-isayin lang po natin muna yung mga verse. Salay-sayin po natin. Ayan. Verse 7, at pagkalipas ng halos 3 oras, ng kanyang asawa na hindi pa nakababatid sa nangyari ay pupasok. Hindi alam ni Safira na patay na si Ananias na kanyang asawa. Hindi niya alam. Okay? Siguro sa langit na lang sila nagkita kung ligtas sila, di ba? Diba? Hindi na nakita ni Safira na yung kanyang asawa ay patay na pala. Okay? Nakakalungkot ano? At verse 8, at sumagot si Pedro sa kanya, sabihin sa akin kung ipinagbili ninyo sa gayong halaga ang lupain. At sinabi niya, buhay sana si Safira eh. Kaya lang, nagsinungaling siya. Nagsinungaling din siya. Ano sabi niya? Oo, sa gayong halaga. Parang halimbawa ganito yan eh. Ang pinagbentahan talaga ng lupa ay 2 milyon na ipinangako nila na ibibigay nila lahat sa Panginoon. Pero ang nangyari, 1 milyon lang ang binigay nila. 1 milyon lang. Okay? Wala namang problema eh. Siguro kung sinabi sana ni Ananias at ni Safira na Apostle Peter, kapag nabenta po namin itong lupain, ibibigay po namin 1 milyon. Walang problema eh. Kung 2 milyon yung benta at pinangako na 1 milyon, wala sanang problema. Buhay pa sana si Ananias at saka si Safira. Yun nga lang kasi ang sabi nila, ibibigay nila lahat ng napagbentahan nila. Amen. Naintindihan niyo po? Amen. Na yung commitment, yung tinitingnan po doon ng Panginoon. Yung binitaw natin salita, yung binitingnan ng Panginoon. Amen? Yun po yung tinitingnan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen. Kaya sa kahit ano pong aspeto ng ating buhay, mga minamahal na kapatid, mahalaga po yung mga binibitawan nating pangako sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi baka dumating sa time na hindi na lang palo-palo yung bibigay sa atin ng Panginoon, hindi na lang paalala yung bibigay sa atin ng Panginoon. Baka mamaya tapusin na niya yung ating buhay. Amen? So, kailangan po natin pag-iigihan yung ating pong pananampalataya. At bilang isang ligtas, hindi natin ito dapat ikatakot. Amen? Kasi kung ikaw talaga ay totoong maglilingkod sa Panginoon, wala kang hindi kayang ibigay para sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya hindi ka dapat matakot. Hindi na ako mangako sa Panginoon na magsisimba ako tuwing linggo. Hindi na ako mangako sa Panginoon na mag-prayer meeting na ako every Wednesday. Hindi na ako mangako sa Panginoon na magbibigay ako ng tapat sa aking ikapu. Diba? Yun naman yung takot, nawalan ka naman ng commitment. Kasi natatakot ka na baka mamaya, death na kamatayan na yung maghintay sa atin. Hindi po ganon. Ang tunay at totoong mananampalataya na naglilingkod ng tapat at totoo sa Panginoon, hindi natatakot. Amen. Bakit? Sapagkat kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay sa Panginoon. Yun ay kung naibigay na natin ng buong buo sa Panginoon yung ating buhay. Amen. Amen. Wala tayong dapat ikatakot sa mga bagay na yan. Amen? So pagkat alam niyo po ang Panginoon, siya ay tapat. Amen? Siya po ay tapat at dakila ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. In verse 7, verse 8, nagsinungaling si Safira. Verse 9, pagkatapos ay sinabi ni Pedro sa kanya, paano kayo nagkasundong magkasama upang tuksohin ang Espiritu ng Panginoon? Grabe no, yung pagsalita ni Peter, paano kayo? Kumbaga, dinaya niyo yung Espiritu ng Panginoon. Paano kayo nagkaisa? Paano napuno yung puso ng kadiliman, ng pagkilos ng kaaway dyan sa puso nyo, na nagawa nyong, kumbaga, pagtaksila ng Panginoon? Amen? Ang bigat no? Ang bigat ng ano na ito eh. Ang bigat ng kwento na ito, mga minamahal na kapatid eh. Okay? So, makikita natin dito, nakita ko dito, mga minamahal na kapatid, na yung kaaway, kahit ligtas tayo, di ba? Mananampalataya tayo, kumikilos pa rin sa buhay natin. Amen? Gumagawa pa rin talaga. Kaya kailangan po natin na maging tapat sa Panginoon. Lagi po natin ipapanalangin yung ating sarili. Lalo yung mga sinasabi natin sa Panginoon. Di ba? Minsan, dumuluhod tayo dito. Yung mga binibitawan natin salita sa Panginoon, patawarin mo na ako, pinagsisihan ko na yung aking mga kasalanan, hindi ko na po yung babalikan. Amen? Kailangan pangahawakan po natin yung kung ano yung sinabi natin sa Panginoon. Amen? Amen. At pagkatapos ay sinabi ni Pedro sa kanya, paano kayo nagkasundo, verse 9, magkasundo upang tuksuhin
ang Espiritu ng Panginoon. Masdan, nasa pintuan na ang mga paa nila na mga nagsilibing sa inyong asawa at dadaling ka sa labas. Grabe, no? Sabihin sa iyo ni Pedro, andyan na yung pabalik na yung naglibing sa asawa mo. Diba po? Andyan na. Kumbaga, magugulat pa sana si Sapphira eh. May seconds pa sana na magugulit si Sapphira. Kaya lang, pumasok ang verse 10. Nang magkagayon ay kagyat siyang bumagsak sa kanyang paanan at nalugutan ng hininga. Kumbaga, hindi na na-shock si Sapphira eh. Hindi na siya, patay na siya kagad eh. Amen? Pagkasabi ni Pedro eh, hindi na siya nakaiyak eh. Amen? Bagsak na kagad siya. Okay? At nalagutan ng hininga at nagsipasok ang mga kabinataan at matagpuan siyang patay. Okay? Mabenta yung funeral dito na time na to kasi dalawa agad yung patay. Diba? Ha? Oh, kaya may St. Peter eh. Diba? Kaya may St. Peter. Diba? Mabenta agad yung funeral na kasi pagkalibing nila may sumunod ulit. Sige. Okay. At pagkabuhat sa kanyang sa labas, ay nilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Yan. Magkatabi na sila forever. At dumating ang malaking takot sa buong iglesia. Mga kapatid, yung church, nakita nila yung nangyari kay Ananias at kay Sapphira. Nakita. At ang nakakalungkot, hindi lang po ang church ang nakasaksi ng pangyayari, pati yung ibang tao. Tingnan niyo po, at sa lahat ng mga nakarinig sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, kung ano man yung commitment natin sa Panginoon, hindi lang mga kapatiran sa church ang nakakita, maging yung ibang mga tao rin. Kung talaga tayong totoong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Pinagmamasdan nila yung ating mga buhay. Amen? Even the church, isang kahihiyan, mga minamahal na kapatid, ang nangyari po dito, na kung saan si Ananias at saka si Sapphira ay namatay. Binabuyan ng buhay dahil po sa kanilang commitment na hindi nila ibinigay sa Panginoon. So, ano nga ba yung commitment nila sa Panginoon, mga minamahal na kapatid? Acts chapter 3, verse 45, ginawa po ito marahil, ito pong si Ananias at si Sapphira, sila po ay, kumbaga, nagalak sila. Nagalak sila na tumulong talaga sa gawain ng Panginoon. Yun nga lang ay nadaya ang kanilang puso. Okay? Naging madilim ang kanilang puso. Acts 3:45, tignan nyo po, may katulad po na ganito pong kwento. Acts 3:45. Wala pala. 2 pala, sorry. Acts 2:45, tignan nyo po. And sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. So yung iba, ginagawa rin ito. Okay? At wala naman nangyari kamatayan. Acts 4:37. Having land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. So, kung paano po yung ginawa po ng mas nauna kay Ananias at Sapphira, ganito rin po yung dapat gagawin po nila. Yun nga lang po, hindi po sila nagtagumpay sa commitment po nila. At doon nga po dumating ang judgment ng Panginoon sa kanila pong buhay, mga minamahal na kapatid. So kaya pong title natin, Ananias and Sapphira's Spirit and Us. Sometimes may binibitawan tayong commitment sa Panginoon, pero hindi natin ginagawa. Amen? Sometimes may pangako tayo sa Panginoon, Lord, magbabago na ako, pero hindi naman natin ginagawa. Amen? Amen? Number 1, let's give our lives to the Lord. Let us give our lives to the Lord, or let's give our lives to the Lord. Let's open our Bible in Romans chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1, mga minamahal na kapatid. Okay? Sabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Si Pablo po yung nakikiusap, nangungusap, by the mercies of God, na sa kaawaan ng Panginoon ng Diyos, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? Amen. Kailangan yung buhay natin ay reasonable service sa harapan ng Panginoon.
para hindi tayo magkatulad dito kay Ananias at Sapphira na nagkaroon ng funeral service. Di ba? Kailangan reasonable service ang buhay natin sa harapan ng Panginoon. Let us give our lives to the Lord, mga minamahal na kapatid. Ngayon ba sa oras na ito, nung tinanggap mo talaga ang Panginoong Kristo sa buhay mo bilang tagapagligtas, ibinigay mo na ba talaga yung buhay mo sa Kanya ng buong buo? Amen? Ibinigay mo na ba talaga sa Kanya na anytime at any circumstances na pangyayari sa buhay natin bilang mananampalataya, are we willing na ipagamit yung buhay natin sa Panginoon no matter what happen? Amen. Amen? So kung hindi pa, kapatid, let us give our lives to the Lord. Ibigay natin, mga minamahal na kapatid, the encouragement of Apostle Paul that you present your bodies a living sacrifice. Amen? Amen. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, wala tayong hindi kayang ibigay sa Panginoon kung naibigay na natin ang buong buhay sa harapan ng Panginoon. Present na ba natin sa harapan ng Panginoon ang ating buong sarili as a living sacrifice? Amen? Holy. Ano pong ibig sabihin ng holy? Na umiiwas tayo sa kasalanan. Holiness in our lives. Kung patuloy natin isinasaksak sa ating sarili yung kasalanan, that is not holy. Amen. Amen? That is not acceptable unto God. Amen? And that is not a reasonable service kung patuloy natin ipinapasok yung kamunduhan sa ating mga sarili. Amen? Sa GC nag-chat ako, paalala, hindi po tayo nagsa-celebrate ng Halloween, ng All Saints Day, at ng All Souls Day. Amen? Yan po ay paganong tradisyon. Yan, pag sinabi kong pagano, yan po ay paniniwala ng hindi po sa tunay na Diyos. Diyos-Diyosan. Kulto. Amen? The practice of Halloween ay nakuha po nila sa, nakalimutan ko yung name nung name ng tribe na yun, nung pinagkunan po ng ganyang tradition, na ganyang pong feast na ginagawa po nila. Okay? Tayo po, mga minamahal na kapatid, we need to separate dito po sa mundo nito, sa mga ginagawa po nila ng mga ganyang bagay. We have to live a holy life, mga minamahal na kapatid, which is acceptable unto the Lord, and that is our reasonable service. Every day in our lives, nagiging holy ba ang ating buhay? Nagiging acceptable ba sa Panginoon ang ating buhay? Nagiging reasonable service ba ang ating buhay, mga minamahal na kapatid? Amen? Amen. Amen. Naway po, let's give our lives to the Lord. Amen. Kung naibigay mo na sa Panginoon ang buong mong buhay, wala kang hindi kayang ibigay sa Panginoon. Amen? Amen. Kahit gano'n pa yung kaliit, kahit gano'n pa yung kalaki, kaya natin ibigay sa Panginoon kung naibigay na natin, na i-dedicate na natin sa Panginoon ang ating buong buhay, ang ating buong lakas. Amen? Number 2, let us give to the Lord the things that we have. Let us give to the Lord the things that we have. Ibigay natin sa Panginoon ang mga bagay na meron tayo. Diba? Kung ano yung dapat nating ibigay sa Panginoon, ipagamit natin sa Panginoon, ibigay natin lahat ng mga material na bagay na magiging kasangkapan para sa kapurihan ng Panginoon, ibigay natin sa Panginoon. Amen? Ipagamit natin sa Panginoon. 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. Tingnan niyo po yung sabi rito, for God loveth a cheerful giver. Mahal ng Diyos kung masaya nagbibigay. Sa pagbibigay ba natin sa Panginoon, masaya tayo? Amen. Amen? Sa pagbibigay ba natin sa Panginoon, hindi ko lang po tinutukoy, dito po yung pera. Tulad sa sabi ko sa inyo, hindi po pera, tinutukoy dito. Kahit ito naman po talaga yung nilalaman. Pero ang tinutukoy ko po kasi dito, pwede naman kasi talaga tayong magbigay ng pera, pero hindi tayo masaya. Pwede natin gawin yun eh. Pwede tayong magbigay ng salapi sa Panginoon ng tithe offering, pero hindi tapat. Pwede natin gawin yun eh. Pagtatakip ba? Pwede natin gawin yung mga bagay na yun. Ang tinutukoy ko po dito ay yung karakter po natin sa pagbibigay po natin sa Panginoon. What is our attitude sa pagbibigay po natin sa Panginoon? Are we cheerful? Kaya nga sabi ng Panginoon, God loveth a cheerful giver. Hindi lang siya yung nagbibigay. Okay? Hindi lang siya nagbibigay ng malaki. Nagbibigay ka ng malaki, hindi naman tapat. Hindi naman totoo. Kaya nga sabi dito,
God loveth a cheerful giver. Diba? Hindi lang siya basta-basta giver, a cheerful giver. Amen. Masaya nagbibigay, totoong nagbibigay. Na yung kapag mag-ministry ka, masaya ka. Amen. Diba? Yung ministry, pag bibigay mo yun ang buhay mo sa Panginoon binibigay mo yung oras mo, yung lakas mo Amen? Diba? Na kapag mo pa-practice, masaya ka. God loveth a cheerful giver. Amen? Na yung magtuturo sa mga bata, masaya ka. Amen? Na lahat ng ginagawa natin sa gawain ng Panginoon ay masaya. Kung masaya natin ginagawa yan, mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Amen? Mahal ng Panginoon. Bakit? Nakatingin ang Panginoon sa ating mga puso. Amen? Pwede naman kasi tayong kumanta dito Kaya napipilitan lang. Tama? Pwede naman tayo na magturo sa mga bata na napipilitan lang. Tama? Kasi natatakot kay pastor. Kasi natatakot kay ganito, kay sister, kay brother. Pwede natin gawin yun. Pero sa paglilingkod sana natin sa Panginoon, pakamahalin na natin. Amen? Amen. Pakamahalin na natin. Sapagkat ang buhay natin dito sa lupa ay kakaunti na lang. Amen? Yan yung message ko sa Sunday. Patungkol po sa buhay ng tao. Yung paglilingkod natin dito sa lupa ay kakaunti. Yung buhay natin dito sa lupa, kakaunti na lang yung mga pinagdala kapatid. Para hindi pa natin ipagamit sa Panginoon. Amen? Kakaunti lamang po. And last, number 3. Number 1, let's give our lives to the Lord. Number 2, let us give to the Lord the things that we have. Number 3, let us give to the Lord the talents that we have. The talents that we have, ibigay natin sa Panginoon. Kung saan tayo magagamit ng Panginoon, ibigay natin sa Panginoon. Amen? Amen? Mayroong mga mananampalataya na mayayaman. So, ang binibigay nila sa Panginoon, yung mga salapi para magpatuloy ang gawain ng Panginoon. Mayroong mga mananampalataya na kung saan magaganda ang boses. At kung saan sila ay galing sa, kumbaga, papawid sa mga secular music. Pero sila ay nagpagamit sa Panginoon. Amen? Mayroong mga mananampalataya na magaling magturo. Pinagamit din nila sa Panginoon. 1 Peter chapter 4, verse 10, as every man had received the gift, as every man had received the gift, yung talents na meron tayo, kung bakit meron tayo yan ay galing sa Panginoon. Amen? Even so, minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Kapatid, lahat ng bagay na meron tayo galing sa Panginoon. Amen. Pero bakit pinagdadamot natin sa Panginoon? Amen? Huwag natin ipagdadamot yung mga bagay na galing sa Panginoon. Sapagkat kapag ginawa yan ng Panginoon, hindi mo na magagamit yan. Amen? Minsan pinagpapalit natin ng Panginoon sa trabaho. Pinagpapalit natin ng Panginoon sa pag-aaral. Paano pag ginawa ng Panginoon yung buhay mo? Makakapagtrabaho ka pa ba? Makakapag-aaral ka pa ba? Hello? Amen. Amen? Amen? Amen. Dapat mag-isip tayo sa katotohanan, mga minamahal na kapatid. Yung lakas natin, ipagamit natin sa Panginoon. Yung talento natin, ipagamit natin sa Panginoon. Ang lahat ng bagay, na meron tayo, ay ipagamit po natin sa Panginoon. Huwag po natin ipagkait ito sa Panginoon. Huwag po natin ito ipagdamot sa Panginoon. Amen? Galing sa Panginoon, dapat Panginoon ang nakikinabang. Amen? Amen po ba? Huwag po natin kayahin yung mga tao na walang Diyos sa puso. Yung hindi naniniwala sa Diyos. Huwag po natin sinatularan. Kristiyano po tayo. Amen? Ang dapat natin ginagawa ay aktibo tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga dito sa gawain ng Panginoon, mas lalo natin nilalagay ng mga ministries. Cottage prayer, prayer meeting, may prayer meeting pa. May cottage prayer na, may prayer meeting pa. Diba? Devotion, soul winning, Bible study, visitation. Amen? Bakit natin ginagawa yan? For the glory of the Lord. Para maraming taong maligtas. Para maraming taong sumunod kay Kristo. Maturuan sila, ma-disciple sila. Manampalataya sila kay Kristo. Hindi manatiling ganitong bilang natin. Maging bis, dumami ang tagasunod ni Kristo. Amen? Yung mga kulto ngayon, dumadami sila, mga minamahal na kapatid, nagkakalisa sila.
Kung panoorin nyo sa YouTube, kung paano nila pinagtatanggol yung leader nila doon sa Davao, buwis buhay. Diba? Buwis buhay. Naikipag-rally, naikipagsabayin sa mga pulis. Amen? Amen. Mga Kristiyano, ano nangyari sa atin? Diba? Ulan lang. Uy, umulan. Walang simba. Amen? Huwag nyo hintayin yung announcement ni Along pag umulan. Diba? Kasi kahit umulan, tuloy ang simba. Amen. Tuloy tayo mga minamahal na kapatid, hindi pa lumilindol, hindi pa magugunaw ang mundo, kaya tuloy lang tayo. Yung pinakita ko po sa inyong picture, yung baha, tapos sa simbahan sila, hindi mga baptist yun. Catholic yun. Di ba? Catholic yun. Ano pong ibig sabihin? Kung yung mga unbeliever na, ganun yung ginagawa nila, dapat masigit tayo. Kasi nasa atin si Kristo. Amen. Amen? Tayo yung ligtas eh. Sila hindi nila alam yung ginagawa nila, pero ginagawa nila. Tayo, alam natin yung ginagawa natin, kilala natin kung sino pinaglilingkuran natin, dapat mas more na alam natin yung ginagawa natin. Dapat mas more na alam natin yung purpose natin kung bakit tayo nasa gawain ng Panginoon. Amen. Sila ginagawa nila yun para man lang sana kahit sa kabila ng baha ay mapatawad sila ng Panginoon. Kaawaan sila ng Panginoon. Iahon sila mula doon sa lugmok na buhay. Diba? Dapat tayo rin po ganun yung maging pananaw natin. Diba? Na ilagay po natin sa tama ang lahat ng bagay. So mga minamahal na kapatid, sa gabing ito ay encourage you na alisin po natin yung espiritu ni Ananias, ni Sapphira sa paglilingkod natin sa Panginoon. Let us give our whole life to God. Sapagkat maiksi na lang ang buhay natin dito sa mundo, matatapos na po ito at lahat po tayo pupunta po doon sa langit. Amen? Hindi mo alam kung kailan matatapos ang buhay mo, kaya ang gawin mo, maglingkod ka lang na maglingkod sa Panginoon. Ipagpatuloy mo lang. Amen? Nag-aaral ka, isama mo ang Panginoon. Amen? Nagtatrabaho ka, isama mo yung Panginoon. Nanay ka, tatay ka, isama mo yung Panginoon. Huwag mong kakalimutan ang Panginoon sa buhay mo. At dapat siya yung mas priority mo sa buhay mo. Amen? Amen. Amen. Tayo po yung lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito sa ibinigay niyo po sa aming paalala mula sa inyong salita na dapat po kaming lumakad ng may katuwiran at dapat po kaming sa pananampalataya namin na maging maayos po ang aming lakad. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ibigay po namin ang lahat sa iyo, dakilang Diyos, na walang pag-aalinlangan at ito po ay totoo sa aming mga puso. Salamat po sa paalala mo, dakilang Diyos, na ibigay po namin ang aming buhay sa inyo, ang aming lakas, at hindi po namin ito ipagkait sa inyo. Ito po ang aming dalangin, papuri at samba sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. At muli po, magandang gabi po sa mga kapatiran ko, Pastor James, magandang gabi po sa inyo, sa Muntinlupa, Macedonia Baptist Bible Church, Pastor Ronald Tutol, magandang gabi, sa Macedonia Baptist Bible Mission, Tanay Rizal, magandang gabi, mga kapatid, at sa Macedonia Baptist Bible Mission, dyan po sa may Brisbane, Australia. Pastor Joshua, magandang gabi po. God bless po sa bawat isa. Amen. At mga kapatid, tutuloy na po tayo